tita. Hi. Oh. Sus, Gino, kagwapo-gwapo naman itong pamangkin ko. Mabuti naman, naalala mo pa kami. Noong isang taon nagpunta rito si mama mo, nasa Germany ka raw. Yes, tita. Well, come on, sit down. This is your home, remember that? Pagkakain natin, pupuntahan natin ang pataniman ng ubas na inialok sa'yo ni Mr. Montebello. Naku, makapaghihintay sige. na yan. Bayaan mo munang mag-siesta si Jake. Bukas na lamang ipuntahan yun. Hindi. Tita, kasi merong padala ang mama para sa mga sibilya. Kailangan pumunta ako mamaya doon. Yung kaibigan matalik na yung papa? Aha. Baka hindi mo makausap ngayon na matino si Bob. Bakit ho? May malaking skandalong nangyari sa kanilang pamilya. Mag-isang buwan na. Malaking kahihiyan, Jake. Masay ato, Si Tito Bob. nasa soda yun lang. Jake! Tita Mila. Kailan ka pa dumating? Ang mama, kumusta? Okay. Halika, tuloy ka. Matagal ka nang hindi nagbabakasyon dito sa Cebu, ah. Oo nga eh. Ito nga pala pinabibigyan ng mami para sa inyo. Tsaka itong sulat, oh. Salamat, ha? Ang aking bunso, si June. June, ang Kuya Jake mo. Hi, Kuya Jake. Siya yung madalas ni kwento sa amin. Si Tito Bob? Nasaan? Natutulog. Lasing yata eh. June, ikuha mo siya na maiinom. Kamusta si Tito Bob? Mabuti naman. May konting problema eh. Sandali lang, gigisingin ko siya. Mabuka muna. Hi. Hello. Ako nga pala ang iyong Kuya Jake. I'm a family friend. Ikaw yung panganay na anak ni Tito Bob at Tita Mila, no? Ano nga pala pangalan mo? Ara. Alam mo, nung huli kita makita, mga ganit... Jake! Excuse. Jake! Tito Bob! Bakit hindi ka malang nagpasabing darating ka? Sana nasalubong kita sa airport. Kuya Jake, thank you. Kung pwede nga bang pumatay ng anak, siguro ginawa ko Tito na. Bob! Tsaka hindi naman nakakapagtaka kung bakit lapitin ng lalaki yan si Ara eh. Maganda naman siya. Pinakiingatan nga namin siya dahil nag-iisa lamang siyang anak namin babae. Alam mo naman dito sa bayan natin, ang pinakiingatan ng tao ay ang dangal. Pero nung mangyari ang iskandalong yun, para bang binawian na kami ng dangal eh. Maalis lamang ang alingasngas na yan. Mababawi lang namin ang dangal na sinasabi ko sa iyo kung mag-aasawa si Ara. Bata pa si Ara. Kumbaga sa bunga, bubut pa. Hindi pa hinog para mag-asawa. Pues, pahinugin sa pilit. Ang importante ay may sasagip sa kanya. Kahit kanino, ipakakasal ko siya. Sa ganun paraan mapapabuti ang buhay ng aking anak. Meron siyang tatanawing magandang kinabukasan. Ang totoo niyan, Jake, may isang lalaking nagkaka-interes na sa kanya eh. Kilala ko yung sinasabi ni Bob, Jake. Si Romy de Gracia. Konektado siya sa Bureau of Public Highways. Ay, sus, Ginoo. Yun ang mapapangasawa ni Ara? Patawarin ako ng Diyos sa langit. Hindi ako naghahamak ng kapwa-tao. Abay, mahigit na 25 taon ang agwat ng edad ni Romy at ni Ara. Tita Conchita, hindi naman masyadong problema ang edad sa panahong ito. Ang roaming yon. Huwag ka naman magagalit, Jake. Ang lalaking yun isaksakan ng pangit. Precisamente. Walang babae magkakagusto sa kanya. Kaya, kahit nasa isang babaeng markado, papayag siyang pakasal. Yan ang hindi ko maintindihan kay Bob Sibilia. Wasak na ang buhay ng anak, lalong wawasakin
Masasaktan pa. Kawawang Ara. Dito, di ba doon sa kabila ang basilika? I'd like to visit the Santo Niño. O sige, kung gusto mo, doon na tayo magsimba.